Yo, what's up? It's me again, Genix Motor 5, Mascareñas Genix TV. Yo, share ko lang sa inyo kung paano magsukat ng stroke ng makina. Pag sinabi nating stroke, ito yung travel ng piston mula sa bottom dead hanggang sa top dead, pinakataas hanggang sa pinakamababa. So yun yung tinatawag na stroke, mga kapulido. Okay, pause. Yan, kung makikita nyo, bali ito'y pinadala na ng customer dito. Ayan, makalawang na. Pero bagong gawa daw to, may pinakita pa siyang video sa akin kung paano binuo. Power line daw. So yun nga, ang ibig sabihin, paano natin susukatin yung kanyang stroke, kung gaano kahaba ang stroke ng makina niya. So ito yung 66 na bore, para makompute mo yung cc niya kung ilang cc siya. So para makompute mo yung cc kung gaano ilang cc ang yung makina, is kailangan mo lang naman malaman is gaano kalaki yung bore, tapos gaano kalaki yung stroke. Ang laki ng bore is yung piston, kung gaano kalaki, tulad nito 66. Tapos yung travel ng piston mula sa baba hanggang taas, yan ang tinatawag na stroke. Yan. So bore at saka stroke, dun mo malalaman kung ilang cc siya. So alam mo na yung bore 66, yung stroke ganito natin susukatin, mga kapulido. So dahil naka blank piston pa siya, tatabasan pa natin to, pero hindi ko napapakita ang tatabasan. Bali susukatin natin siya na ganito lang, na hindi pa siya nakatabas. So dun malalaman mo na kung gaano kahaba yung kanyang stroke. Millimeter yon. So maraming tanong yung mga tao na hindi pa masyadong mayroong idea sa mga ganito. Yan, tulad yan, naka forged rod siya na plus 2.5. Ngayon akala nila kasama na sa stroke ang plus 2.5. Ganito, yung iba kasi, boss, naka pin 4 ako, tulad nito, naka pin 4 siya. Naka pin 4 ako plus 4 mm. Tapos naka rod 2.5 ako. Akala nila yun na yung stroke. So yung iba kasi 4, 5, 6.5 ang dagdag sa stroke. So mali po yun. Hindi po kasama sa pagkukompute ng stroke ang ating rod. Yan ang rod. Bali ang nasama lang sa compute is yung pin, kung ano yung stroker pin na nakalagay. So ang nag-uusap lang dyan, bore at saka yung pin. Halimbawa yung bore mo is tulad na ito, 4. Yan 4 mm, magto 2 times yun, kasi dagdag siya sa taas, sa pinaka top, tapos dadagdag din siya sa pinaka baba. 4 mm sa taas, 4 mm sa baba. So halimbawa pin 4 nga siya, pin 4 siya, plus 8 ang stroke nito. So yun, huwag po natin akalain na kasama yung rod. Halimbawa nag rod 9 kayo, nadagdag na sa cc yung rod. Hindi po siya nakakadagdag. Gumagamit tayo ng long rod para kapag ka nagpin tayo is hindi sumayad itong piston hindi sumayad sa bayag ng ating sigunyal. Kasi yung stock rod yan, tatama yung ating piston kapag ka bottom dead center dito. Kaya tayo gumagamit ng mas mahabang rod. So simulan na natin ang pagsusukat. Ganito lang siya, mga kapulido. So kukunin ko lang yung pinakamataas. Yan, kung kaya nyo tumansya, pwede rin naman. Masisilip nyo naman dito kung medyo magaling kayong sumilip. Makikita nyo naman dito yung travel, kung umangat ba or umatras. Makikita nyo yung pinakamataas na point. Ayan, tulad nyan, kahit di ka mag-dial gauge, makikita mo naman Ayan, Hindi ko tinuturo yung mali, depende na lang sa inyo kung may kompleto kayong gamit. Ayan, makikita nyo sa dial gauge, may dual kasi yan. Yan ang pinakamataas. Yan. So pag ginalaw mo ng konti yan, atras. Pag
tinaas mo ng konti, atras din. So, yung pinaka top. Yan. So, doon sa magneto niyan, pwede mo na rin lagyan ng top dead center niyan. So, yan ha. Yan ang pinaka top. Susukatan muna natin dyan. 0-0 muna natin. Yan, 0. Yan ha. Susukatin muna natin tong kanyang doma. Kunti ka pa matigil? May bago dyan. Ayan o. So yan, 10.66 nakuha natin. Lista na lang natin mga kapulido. Pero may calculator naman tayo dito. 10.66. Ay, naging 100. 10.66. So, 10.66 ang doma. Tapos, i-add natin yung bottom dead center. Top dead center yan eh. I-add natin yung pinakamababa naman yung volume or sukat. So, gagamitin ko to sa ating dial gauge para makuha yung pinakabababang accurate. So, accurate, ano to? Measuring. Accurate measuring. Yan ha. Para di mo bra, baka mamatay yung ating calcio. Isulat natin. 10.66 plus. Yan. Lagay ko muna ang dial gauge. Alright, bale yan. Naka-bottom na. Bottom dead. Kuhanin mo na lang dito yung pinaka-sakto na atras. Yan. Yan siya naglalaro, oh. Hop. 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 Ayan, oh. Yan. Hop. Yan, ha. Yan ang bottom dead center niya. Ayan, ha. Oh. So, ito na yung time na nasa pinakababa ang kanyang piston. So, may lumalabas na konti, di ba? So, kung di ka magrarad, makikita mo yan, uumpog yan, di ikot. Ayan, no? May halos 1mm na lang sa kanyang piston pin papunta sa bayag ng segonyal. So, yan ang ating susukatin kung gaano naman siya kalalim. Sige na muna dyan. 10.66. 0-0 natin ulit. Yan. Sukat. Kung gaano siya babaon. Tuloy lang tayo sa informative information. Informative tungkol sa paggawa. So yan, 55.25 ang lumitaw. Malapit na tayo. 55 ay 0.25. So ayan, ipa-plus lang naman natin yan. Plus 55.25. Meron tayong 65.9, almost 66. So square engine to mga kapulido. 225cc siya mga kapulido. So hanggang dun lang ang ating video. At least nalaman nyo na. So 65.9 ang kanyang stroke. Tapos 66 bore ang kanyang stroke. So halos square engine na talaga siya. 225cc. 66 kamo na. Pero pag kinumpute mo 65.9. So yun na, may natutunan kayo sa video ito. Shoutout nga pala sa may-ari nito. Ayan, si Rob Montemayor ng Marikina. Siyempre dito yan sa Genrix.